Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga taga-Filipos chapter 4 verse. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga taga-Filipos chapter 6 verse 18. O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming ang masamay iwasan na at ang gawain ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Nawa ay mapanatili namin ang pagkakaisa at huwag agad kaming magalit. Naway ang mga salita ko at kaisipan ay kalugaran mo. Patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan at dahil itong buhay nami maiksi lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain, Panginoon, at pagpalain ang iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang lahat ng mga tumanggi sa katotohanan ng iyong salita at hinahanap ang mga makatao na paraan ng mundo. Panginoon, alam ko na si Satanas ang ama ng mga kasinungalingan at ang kanyang dakilang hagarin ay inayo ang marami sa landas ng katotohanan. Kay Kristo Jesus, hinihiling ko sa Panginoon na nahadlangan mo ang kanyang malisyosong mga plano at gamitin ang satanic agenda at ang humanistic na mga kasinungalingan na nakakasakit sa napakaraming tao upang maging mismong instrumento ng nagdudulot sa marami na tanungin ang mga halaga na kanilang pinanghahawakan at ibalik sila muli sa kanilang makamundong paraan at hanapin ang Panginoong Jesus habang siya ay matatagpuan. Sapagkat siya ang isa at tanging katotohanan at siya ang daan at buhay at liwanag at siya lamang ang pag-asa para sa sangkatauhan. At tumayo sa puwang para sa mga natangay sa mga kasinungalingan ng humanistic agenda. Naway ang katotohanan ng iyong salita ay maging isang beacon ng liwanag sa mga nangangailangan ng isang tagapagligtas. At ipinagdarasal ko na ang mga kasinungalingan ng kaaway ay malantad upang ang marami na patungo sa walang hanggang paghihiwalay sa Ama ay maswip sa kaharian ng kanyang mahal na anak sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ang iyong salita ay katotohanan. Naway tumunog ang katotohanan ng iyong salita sa pakinig
ng lahat ng namamatay at dalhin ng maraming tao sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ako ay pumupunta sa iyo sa kahirapan ng Espiritu upang hanapin ang iyong mukha sa panahon na ang katotohanan ng iyong salita ay tila inaatake sa bawat panig at kakaunti ang tila nakakaalam o nakakaunawa tungkol sa katotohanan ng kasulatan. Ama, kung minsan ay mahirap malaman kung ano ang totoo sa isang mundo kapag ang lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos ay inaatake. Hindi lamang sa sekular na arena, kundi sa maraming Kristiyanong ministeryo rin. Ipinangako mo na ang iyong banal na espiritu ay gagabay sa iyong mga anak sa lahat ng katotohanan, lalo na sa mga naghahanap sa iyo ng lahat ng kanilang buong puso. At Panginoon, nais kong hanapin ka at higit na makilala ka. Ngunit Panginoon, hindi ko nais na maimpluwensyahan ng maling doktrina o maling pagtuturo. Panatilihin mo akong manalangin ako at gabayan mo ako sa aking buhay habang binabasa ko ang iyong salita at pinag-aaralan ang mga banal na kasulatan. Pigilin mo ako, Panginoon, mula sa pagkatangay sa maraming maling doktrina na lumalaganap sa sangkakristyanuhan ngayon. Bigyan mo ako ng isang matalinong puso na ipinagdarasal ko at tulungan mo akong makahanap ng isang guro na magtuturo sa akin ng buong konseho ng iyong salita ng katotohanan upang ako ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman ng Panginoong Hesukristo. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, sinabihan kaming manalangin sa Espiritu at katotohanan at hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano manalangin sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako, Panginoon, manalangin ayon sa nais mong ipanalangin mo ako. Ipinagdarasal ko na ang aking espiritu ng tao ay madala at magabayan ng iyong banal na espiritu. Nasa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nabubuhay sa akin upang ako ay mahikayat na manalangin alinsunod sa iyong kalooban. Ipinagdarasal ko na ang aking espiritu ng tao ay mapasakop sa iyong espiritu ng katotohanan, sapagkat alam kong ang siya lamang ang maaaring gumabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Habang ako ay yumuyuko sa harap ng iyong trono sa pagpapakumbaba at nagpapasalamat na papuri para sa pribilehiyong ito ng panalangin na ipinagkaloob sa lahat ng iyong mga anak. Ipinagdarasal ko na gabayan mo ang aking mga panalangin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita, upang ang aking mga panalangin at pagsusumamo ay maging alinsunod sa iyong kalooban at alinsunod sa iyong mga pagnanasa. Turuan mo ako, Panginoon, upang manalangin sa Espiritu at katotohanan, upang ang aking mapagpakumbabang mga kahilingan ay maging isang matamis na sarap at luwalhatiin ang aking Ama na nasa langit. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, ako ay lumalapit sa iyo na namangha at nalungkot sa maraming kasinungalingan na ginawa sa ilan
sa mga pinakamataas na koridor ng kapangyarihan sa lupain. At tila walang sino man ang maaaring o gagawa ng anumang bagay upang matugunan kung ano ang epektibong isang champ down sa katotohanan. Ama, sa napakatagal na panahon ay pinahintulutan ko ang mga kasamaan na tila bumabalot sa ating mundo, sa pangkalahatan at sa ating bansa, lalo na upang hugasan ako. Ngunit Panginoon, ay napakaraming kasamaan na sumira sa ating mga tao. At ang kabutihan at katotohanan ay tila isang bagay ng madilim at malayong nakaraan, lalo na ang katotohanan ng iyong salita. Panginoon, patawarin mo ako sa hindi pagbukas ng aking mga mata ng mas maaga o kung ano ang nangyayari. Ngunit ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako ngayon upang iangat ang aking mga kapatid sa panalangin na agresibong inaatake, kinukutsa at inuusig pa dahil sa katwiran para sa pagsasalita ng katotohanan. Maawa ka sa iyong mga anak at sa lahat ng sistematikong tinutumbok ng isang gobyerno na nagdudulot ng dumaraming bilang ng mga tao na nasa matinding paghihirap, na wala ng kanilang mga tahanan at pamilya, kanilang pagiging sibil at dignidad. Panginoon, alam ko na walang magbabago sa pababang spiral na kasalukuyang kinakaharap natin. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal ko na sa kabila ng mga sakuna na ating kinakaharap, na ikaw ay maglalabas ng mabuti mula sa kasamaan. Hinihiling ko sa Panginoon na ang mga kasinungalingan na ginagawa sa ilan sa mga pinakamatataas na koridor ng kapangyarihan sa lupain ay ang kasangkapan na magdadala sa maraming tao sa kaligtasan kay Kristo Jesus, at magdadala sa kabila at magdadala sa kanila upang magtiwala sa walang hanggang katotohanan ng iyong salita. Alam ko na hanggang sa dumating ka upang itayo ang iyong millennial na kaharian sa lupa, walang makapipigil sa agos ng kasamaan na tumatama sa ating lupain. Maawa ka sa atin at sa ating bansa, at gabayan tayo sa lahat ng katotohanang ipinagdarasal ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa kanya, ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Panginoong Diyos, sa sandali pong ito, kami
ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga pamayanan. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos ng aming paghihintay. Mas ilapit mo kami sa iyo ngayong maghapon ng Kapaskuhan at ihanda mo ang aming mga puso para sa katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Ang pagmamahal sa Diyos ay may mga pagkakataon na ang mga pasanin na dala ko at ang mga pagkabigo na dumarating sa akin ay tila labis na dapat tiisin. Panginoon, ang aking pang-araw-araw na gawain ay tila umaangat sa bawat lumilipas na linggo. At gaano man ako nakakagawa ay tila hindi ko gagawin ang lahat ng nararapat kong gawin. Nakikita ko ang aking sarili na stress at nag-aalala tungkol sa lahat ng mga bagay na iniwan kong hindi nagawa. Alam ko na hindi ito ang paraan kung paano dapat mamuhay ang buhay Kristiyano. At bagamat narinig ko ang mga tao na nangangaral sa pamumuhay sa paraang nakalulugod sa iyo, tila hindi ko kailanman nagawang mamuhay sa ganoong paraan. Panginoon, kung tapat ako, hindi ko talaga maintindihan kung paano mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo, kahit na sinubukan ko ng husto. Tulungan mo akong gawin ang sinasabi ng Biblia na ibigay ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo at hayaan kang maging ganap na kasapatan ko. Kapag ang mga pagkabigo sa aking buhay ay tila nakatambak sa paligid ko, tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso ko at huwag sumandal sa sarili kong pangunawa o umasa sa aking sarili. Tulungan mo akong hanapin muna kayo na nalalaman na ang lahat ng iba pang mga bagay ay idaragdag sa akin. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa halip na magtiwala sa sarili ko. Panginoon, ikaw ay nangako na gagabay sa lahat ng iyong mga anak sa lahat ng katotohanan. Turuan mo sa akin ang iyong katotohanan ng pagsunod sa iyo at pagtitiwala sa iyong salita. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kung minsan ang daan sa unahan ay tila napakalinaw, ngunit sa ibang pagkakataon, ang daan ay tila nababalot ng hindi tiyak at ang daan sa unahan ay tila nakatago sa mga anino ng pagtatanong. Gusto kong maging sa iyong perpektong kalooban, Panginoon, at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay gawli sa gitna ng iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Akayin mo ako, Panginoon, sa tamang landas na pinakamainam para sa akin. At ipinagdarasal ko, ipinangako mo sa akin kung saan man ako magpunta, sapagkat alam mo ang mga hakbang na aking ginagawa. Ang tiwala ko ay nasa iyo at gusto ko lang gawin ang lumuluwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kapayapaan at pag-ibig. Sa kanino ko inilalagay ang aking tiwala.
Bigyan mo ako ng isang mapayapang puso na nakasalalay sa iyo at isang mapagmahal na espiritu na nagbubuhos ng ikaapat na iyong pagmamahal sa iba. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kaaliwan at kapahingahan. Sa kanino ko inilagay ang aking pag-asa. Bigyan mo ako ng pusong nananatili sa iyo upang ang iyong kaaliwan ay dumaloy sa akin sa iba na nangangailangan ng kaginhawaan at lakas. Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-asa at kagalakan. Sa kanino ako naninindigan, bigyan mo ako ng diwa ng debosyon na sumasamba lamang sa iyo upang ako ay maging isang karapat-dapat na saksi na tumuturo kay Jesus. Sapagkat sa Kanya ay ang lahat ng kapayapaan at pag-ibig at kaaliwan at kapahingahan at pag-asa at kagalakan at pag-ibig. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo, Panginoon. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, mahal kita, Panginoon, at nais kong manatili sa iyo ang aking tiwala. Gusto kong magtiwala sa iyo sa bawat bahagi ng aking buhay at ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay tumagos sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Panginoon, gusto kong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay upang walang makaantig sa aking buhay na hindi mo kasama doon. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo para sa lahat ng kailangan ko sa aking pang-araw-araw na pangangailangan at sa aking espiritual na mga pangangailangan. Gusto kong umasa sa iyo at ikaw lamang at huwag ilagay ang aking tiwala sa aking sariling mahina at hangal na kakayahan. Dahil kung wala ka, ay wala akong magagawa. Ngunit magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas para sa kabutihan. Hindi lamang para sa aking kabutihan at sa ikabubuti ng iba, kundi pati na rin upang ang iyong pangalan ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Panginoong Jesus, mahal ko at nagtitiwala ako sa iyo at ang aking pag-asa ay itinatag sa iyo lamang. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Purihin ka ang iyong banal na pangalan. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ikaw ang aking pagtitiwala at aking pinagpalang katiyakan. Ikaw ang bato ng aking kaligtasan at ang lakas ng aking buhay. Ang aking pag-asa ay nakasalalay sa iyo dahil ikaw ang aking tapat na pastol at ang awit na nagagalak sa aking puso. Salamat na ang iyong mga pangako ay sigurado at ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng aking mga pangangailangan. Salamat na ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga, sapagkat ikaw ay isang tapat na Diyos. Salamat na ikaw ang aking Ama sa langit, na umiibig sa akin at nagmamalasakit sa akin. Salamat sa iyo na ikaw ang aking mahalagang tagapagligtas na namatay para sa akin at nagbigay sa akin ng bagong buhay. Salamat sa iyo na ikaw ang aking banal na mang-aaliw na malumanay na umaakay sa akin sa landas ng katwiran at gumagabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Mahal na Panginoon,
Inilalagay ko ang aking buhay sa harap mo dahil lubos akong nagtitiwala sa iyo. Ipinagdarasal ko na patuloy kang mag-iingat at mag-ingat, magbantay at gumabay, suportahan at palakasin sa bawat paraan ng aking buhay. Sapagkat ang aking tiwala ay nasa iyo, aking Diyos at aking tagapagligtas. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga taga-Filipos chapter 4 verse. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga taga-Filipos chapter 6 verse 18. O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming ang masamay iwasan na at ang gawain ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Nawa ay mapanatili namin ang pagkakaisa at huwag agad kaming magalit. Naway ang mga salita ko at kaisipan ay kalugaran mo. Patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan at dahil itong buhay nami maiksi lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain, Panginoon, at pagpalain ang iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang lahat ng mga tumanggi sa katotohanan ng iyong salita at hinahanap ang mga makatao na paraan ng mundo. Panginoon, alam ko na si Satanas ang ama ng mga kasinungalingan at ang kanyang dakilang hagarin ay inayo ang marami sa landas ng katotohanan. Kay Kristo Jesus, hinihiling ko sa Panginoon na nahadlangan mo ang kanyang malisyosong mga plano at gamitin ang satanic agenda at ang humanistic na mga kasinungalingan na nakakasakit sa napakaraming tao upang maging mismong instrumento ng nagdudulot sa marami na tanungin ang mga halaga na kanilang pinanghahawakan at ibalik sila muli sa kanilang makamundong paraan at hanapin ang Panginoong Hesus habang siya ay matatagpuan. Sapagkat siya ang isa at tanging katotohanan at siya ang daan at buhay at liwanag at siya lamang ang pag-asa para sa sangkatauhan. At tumayo sa puwang para sa mga natangay sa mga kasinungalingan ng humanistic agenda. Naway ang katotohanan ng iyong salita
ay maging isang beacon ng liwanag sa mga nangangailangan ng isang tagapagligtas. At ipinagdarasal ko na ang mga kasinungalingan ng kaaway ay malantad upang ang marami na patungo sa walang hanggang paghihiwalay sa Ama ay maswip sa kaharian ng kanyang mahal na anak sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ang iyong salita ay katotohanan. Naway tumunog ang katotohanan ng iyong salita sa pakinig ng lahat ng namamatay at dalhin ng maraming tao sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ako ay pumupunta sa iyo sa kahirapan ng Espiritu upang hanapin ang iyong mukha sa panahon na ang katotohanan ng iyong salita ay tila inaatake sa bawat panig at kakaunti ang tila nakakaalam o nakakaunawa tungkol sa katotohanan ng kasulatan. Ama, kung minsan ay mahirap malaman kung ano ang totoo sa isang mundo kapag ang lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos ay inaatake. Hindi lamang sa sekular na arena, kundi sa maraming Kristiyanong ministeryo rin. Ipinangako mo na ang iyong banal na espiritu ay gagabay sa iyong mga anak sa lahat ng katotohanan, lalo na sa mga naghahanap sa iyo ng lahat ng kanilang buong puso. At Panginoon, nais kong hanapin ka at higit na makilala ka. Ngunit Panginoon, hindi ko nais na maimpluwensyahan ng maling doktrina o maling pagtuturo. Panatilihin mo akong manalangin ako at gabayan mo ako sa aking buhay habang binabasa ko ang iyong salita at pinag-aaralan ang mga banal na kasulatan. Pigilin mo ako, Panginoon, mula sa pagkatangay sa maraming maling doktrina na lumalaganap sa sangkakristyanuhan ngayon. Bigyan mo ako ng isang matalinong puso na ipinagdarasal ko at tulungan mo akong makahanap ng isang guro na magtuturo sa akin ng buong konseho ng iyong salita ng katotohanan upang ako ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman ng Panginoong Hesukristo. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, sinabihan kaming manalangin sa Espiritu at katotohanan at hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano manalangin sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo ako, Panginoon, manalangin ayon sa nais mong ipanalangin mo ako. Ipinagdarasal ko na ang aking espiritu ng tao ay madala at magabayan ng iyong banal na espiritu. Nasa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na nabubuhay sa akin upang ako ay mahikayat na manalangin alinsunod sa iyong kalooban. Ipinagdarasal ko na ang aking espiritu ng tao ay mapasakop sa iyong espiritu ng katotohanan, sapagkat alam kong ang siya lamang ang maaaring gumabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Habang ako ay yumuyuko sa harap ng iyong trono sa pagpapakumbaba at nagpapasalamat na papuri para sa pribilehiyong ito ng panalangin na ipinagkaloob sa lahat ng iyong mga anak. Ipinagdarasal ko na gabayan mo ang aking mga panalangin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita, upang ang aking mga panalangin at pagsusumamo ay maging alinsunod sa iyong kalooban
at alinsunod sa iyong mga pagnanasa. Turuan mo ako, Panginoon, upang manalangin sa espiritu at katotohanan, upang ang aking mapagpakumbabang mga kahilingan ay maging isang matamis na sarap at luwalhatiin ang aking Ama na nasa langit. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, ako ay lumalapit sa iyo na namangha at nalungkot sa maraming kasinungalingan na ginawa sa ilan sa mga pinakamataas na koridor ng kapangyarihan sa lupain. At tila walang sino man ang maaaring o gagawa ng anumang bagay upang matugunan kung ano ang epektibong isang champ down sa katotohanan. Ama, sa napakatagal na panahon ay pinahintulutan ko ang mga kasamaan na tila bumabalot sa ating mundo, sa pangkalahatan at sa ating bansa, lalo na upang hugasan ako. Ngunit Panginoon, ay napakaraming kasamaan na sumira sa ating mga tao, at ang kabutihan at katotohanan ay tila isang bagay ng madilim at malayong nakaraan, lalo na ang katotohanan ng iyong salita. Panginoon, patawarin mo ako sa hindi pagbukas ng aking mga mata nang mas maaga o kung ano ang nangyayari. Ngunit ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako ngayon upang iangat ang aking mga kapatid sa panalangin na agresibong inaatake, kinukutsa at inuusig pa dahil sa katwiran para sa pagsasalita ng katotohanan. Maawa ka sa iyong mga anak at sa lahat ng sistematikong tinutumbok ng isang gobyerno na nagdudulot ng dumaraming bilang ng mga tao na nasa matinding paghihirap, na wala ng kanilang mga tahanan at pamilya, kanilang pagiging sibil at dignidad. Panginoon, alam ko na walang magbabago sa pababang spiral na kasalukuyang kinakaharap natin. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal ko na sa kabila ng mga sakuna na ating kinakaharap, na ikaw ay maglalabas ng mabuti mula sa kasamaan. Hinihiling ko sa Panginoon na ang mga kasinungalingan na ginagawa sa ilan sa mga pinakamatataas na koridor ng kapangyarihan sa lupain ay ang kasangkapan na magdadala sa maraming tao sa kaligtasan kay Kristo Jesus, at magdadala sa kabila at magdadala sa kanila upang magtiwala sa walang hanggang katotohanan ng iyong salita. Alam ko na hanggang sa dumating ka upang itayo ang iyong millennial na kaharian sa lupa, walang makapipigil sa agos ng kasamaan na tumatama sa ating lupain. Maawa ka sa atin at sa ating bansa, at gabayan tayo sa lahat ng katotohanang ipinagdarasal ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya, ngunit ang effort na ating ginagawa
sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Panginoong Diyos, sa sandali pong ito, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga pamayanan. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos ng aming paghihintay. Mas ilapit mo kami sa iyo ngayong maghapon ng Kapaskuhan at ihanda mo ang aming mga puso para sa katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Ang pagmamahal sa Diyos ay may mga pagkakataon na ang mga pasanin na dala ko at ang mga pagkabigo na dumarating sa akin ay tila labis na dapat tiisin. Panginoon, ang aking pang-araw-araw na gawain ay tila umaangat sa bawat lumilipas na linggo. At gaano man ako nakakagawa ay tila hindi ko gagawin ang lahat ng nararapat kong gawin. Nakikita ko ang aking sarili na stress at nag-aalala tungkol sa lahat ng mga bagay na iniwan kong hindi nagawa. Alam ko na hindi ito ang paraan kung paano dapat mamuhay ang buhay Kristiyano. At bagamat narinig ko ang mga tao na nangangaral sa pamumuhay sa paraang nakalulugod sa iyo, tila hindi ko kailanman nagawang mamuhay sa ganoong paraan. Panginoon, kung tapat ako, hindi ko talaga maintindihan kung paano mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo, kahit na sinubukan ko ng husto. Tulungan mo akong gawin ang sinasabi ng Biblia na ibigay ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo at hayaan kang maging ganap na kasapatan ko. Kapag ang mga pagkabigo sa aking buhay ay tila nakatambak sa paligid ko, tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso ko at huwag sumandal sa sarili kong pangunawa o umasa sa aking sarili. Tulungan mo akong hanapin muna kayo na nalalaman na ang lahat ng iba pang mga bagay ay idaragdag sa akin. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa halip na magtiwala sa sarili ko. Panginoon, ikaw ay nangako na gagabay sa lahat ng iyong mga anak sa lahat ng katotohanan. Turuan mo sa akin ang iyong katotohanan ng pagsunod sa iyo at pagtitiwala sa iyong salita. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kung minsan ang daan sa unahan ay tila napakalinaw, ngunit sa ibang pagkakataon, ang daan ay tila nababalot ng hindi tiyak at ang daan sa unahan ay tila nakatago sa mga anino ng pagtatanong. Gusto kong maging sa iyong perpektong kalooban, Panginoon, at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay gawin sa bawat bahagi sa iyo. Ang aking pagnanais ay manatili sa gitna ng iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Akayin mo ako, Panginoon, sa tamang landas
na pinakamainam para sa akin. At ipinagdarasal ko, ipinangako mo sa akin kung saan man ako magpunta, sapagkat alam mo ang mga hakbang na aking ginagawa. Ang tiwala ko ay nasa iyo, at gusto ko lang gawin ang lumuluwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan at pag-ibig. Sa kanino ko inilalagay ang aking tiwala. Bigyan mo ako ng isang mapayapang puso na nakasalalay sa iyo at isang mapagmahal na espiritu na nagbubuhos ng ikaapat na iyong pagmamahal sa iba. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kaaliwan at kapahingahan. Sa kanino ko inilagay ang aking pag-asa. Bigyan mo ako ng pusong nananatili sa iyo upang ang iyong kaaliwan ay dumaloy sa akin sa iba na nangangailangan ng kaginhawaan at lakas. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pag-asa at kagalakan. Sa kanino ako naninindigan, bigyan mo ako ng diwa ng debosyon na sumasamba lamang sa iyo upang ako ay maging isang karapat-dapat na saksi na tumuturo kay Jesus. Sapagkat sa Kanya ay ang lahat ng kapayapaan at pag-ibig at kaaliwan at kapahingahan at pag-asa at kagalakan at pag-ibig. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo, Panginoon. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, mahal kita, Panginoon, at nais kong manatili sa iyo ang aking tiwala. Gusto kong magtiwala sa iyo sa bawat bahagi ng aking buhay at ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay tumagos sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Panginoon, gusto kong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay upang walang makaantig sa aking buhay na hindi mo kasama doon. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo para sa lahat ng kailangan ko sa aking pang-araw-araw na pangangailangan at sa aking espiritual na mga pangangailangan. Gusto kong umasa sa iyo at ikaw lamang at huwag ilagay ang aking tiwala sa aking sariling mahina at hangal na kakayahan. Dahil kung wala ka, ay wala akong magagawa. Ngunit magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Nawan, hindi lamang para sa aking kabutihan at sa ikabubuti ng iba, kundi pati na rin upang ang iyong pangalan ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Panginoong Jesus, mahal ko at nagtitiwala ako sa iyo, at ang aking pag-asa ay itinatag sa iyo lamang. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Purihin ka ang iyong banal na pangalan. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ikaw ang aking pagtitiwala at aking pinagpalang katiyakan. Ikaw ang bato ng aking kaligtasan at ang lakas ng aking buhay. Ang aking pag-asa ay nakasalalay sa iyo dahil ikaw ang aking tapat na pastol at ang awit na nagagalak sa aking puso. Salamat na ang iyong mga pangako ay sigurado at ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng aking mga pangangailangan. Salamat na ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga, sapagkat ikaw ay isang tapat na Diyos. Salamat na ikaw ang aking Ama sa langit
na umiibig sa akin at nagmamalasakit sa akin. Salamat sa iyo na ikaw ang aking mahalagang tagapagligtas na namatay para sa akin at nagbigay sa akin ng bagong buhay. Salamat sa iyo na ikaw ang aking banal na mang-aaliw na malumanay na umaakay sa akin sa landas ng katwiran at gumagabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Mahal na Panginoon, inilalagay ko ang aking buhay sa harap mo dahil lubos akong nagtitiwala sa iyo. Ipinagdarasal ko na patuloy kang mag-iingat at mag-ingat, magbantay at gumabay, suportahan at palakasin sa bawat paraan ng aking buhay. Sapagkat ang aking tiwala ay nasa iyo, aking Diyos at aking tagapagligtas. Amen.